Bukod sa mga akusado sa flood control scam, humiling na rin ng red notice sa Interpol ang Pilipinas para maaresto at pauwiin si dating presidential spokesman Harry Roque. Para pag-usapan yan, kasama natin sa linya ng telepono si Ginoong Winston Casio, ang Deputy Head for Administration ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Ay, good afternoon po, Cheryl. Magandang hapon din sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Sir, pakipaliwanag nga muna po sa amin yung ibig sabihin ng red notice at bakit ito mahalaga. Okay. Ang red notice po, basically, that is a request for international law enforcement cooperation. Halimbawa po, kung si Ginoong Harry Roque, kung malalabasan po siya ng red notice, pwede na po nating hingin ang tulong ng Dutch police o di kaya ng German police para ma-secure muna yung kanyang person technically para ma-take into custody siya para mag-kick in yung process po natin ng extradition. Gaano po katagal ang aabutin bago mapauwi si former Secretary Roque, lalo't asylum seeker siya ngayon sa Netherlands? Pwede ba siyang ipa-extradite? Well, hindi pa po natin masasagot yan. Una po, nagsumiti po ang ating bansa ng request noong nakaraang May 15 yata itong taon na ito with regards to the red notice of Mr. Harry Roque. Kasama na po doon yung kay Cassie Leong, yung kay Ronelyn Paterna at saka maging yung kay Mr. Dennis Cunanan. So ang lumabas pa lamang noong October 13 was yung kay Paterna at saka kay Ong. Yung kay Ginoong Roque at kay Ginoong Cunanan, naka-hold pa po yun pending evaluation of our request at saka yung mga support documents na pinadala po natin. So really, it's a matter of their determination. I mean, the Interpol's determination kung kailan lalabas yun. Then kung determination naman din po ng host country, be it Germany or Netherlands, kung kailan nila ma-i-implement yung extradition request natin, if any. May nakabinbin pong arrest warrant laban kay Roque dahil sa kasong qualified human trafficking. Balikan lamang po natin, ano po ba yung eksaktong papel niya sa operasyon ng Pogo noon sa Porac, Pampanga? Okay po. Ang inihabla po natin kay Ginoong Roque ay hindi yung tinatawag na acts of trafficking. Yung lagi po nasasabi ni Ginoong Roque, acts of trafficking, wala naman siyang na-recruit, wala siyang binugbog, and so on and so forth. Those are acts. Ang ating inihabla sa kanya ay organizing an enterprise for the purposes of trafficking in persons. Noong siya po ay nagtestigo doon sa Quadcom, marami pong lumabas sa mga testimonya at saka mga dokumento, kabilang na po doon yung testimonya ni Ginoong Altenco, ang chairman po ng PAGCOR, at saka ni Attorney Jessa Fernandez, na naglabi, nagpetition at humingi ng tulong na mabigyan ng permit yung Lucky South 99 bilang Pogo. Bilang Pogo nga po, ang contention, yung case theory ng ating Estado, ito pong Lucky South 99 was instituted primarily for the purpose of trafficking in person. Kaya doon po namin, yun po yung basihan ng aming aligasyon labang kay Ginoong Roque.